praise. 1, 2, 3. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I-ready po natin ang ating mga sarili. No? Bagamat wala pa yung iba, punan natin ang presensya ng Panginoon ng bawat upuan na nandito. At sa mga kasama natin online, patuloy namin kayong inaanyayahan. Samahan nyo kami sa umagang ito na mapurihan, pasalamatan ng ating Panginoon. Gayon din na i-share, i-like natin yung ating page para mas marami pa tayong maabot sa salita ng Panginoon. At sa 100, awit 100, sabi dito, sumigaw sa lagalak ang lahat ng nilalang sa buong daigdig. Maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan, lumapit kayo sa Kanya na may awiting papuri. No? Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. At sa oras na ito, alalahanin natin lahat ng kabutihan ng Diyos. Wala kang ibang iisipin kundi ang Panginoon. Pupurihin natin siya, no? Ang kanyang katapatan, ang kanyang biyaya at ang kanyang kadakilaan. Itaas natin yung ating mga boses, ating mga tinig sa Panginoon. Hindi dahil nararapat tayo, kundi dahil nararapat at tapat ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya awitin natin siya ng may puso, sama-sama nating papurihan ang ating Panginoon. Minsan pa walang hanggan, walang hanggan, katapatan sa buhay ko, lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Tunay nga na hindi makapantayan, Panginoon, ang iyong kabutihan. Sa pa, walang hanggan. Habang buhay magpupuri
church, taas natin ang ating mga boses. Ikaw lang, O Diyos, ikaw lang, Panginoon. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilamon, di mapapantayan. Pupurihin ka, oh Diyos, tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilamon, di mapapantayan. Sabihin mo, kadakilamon, Panginoon. Kadakilahan mo't di mapapantayan. Kadakilahan mo. Thank you, Lord, this morning, Lord. Maraming salamat sa iyong presensya, Panginoon. At patuloy ka namin papupurihan. Patuloy kaming aawit, Panginoon. Patuloy kaming magpapasalamat, Panginoon. At gagamitin namin yung boses namin, yung meron kami sa oras na to para sa iyo. Sa iyo lamang, Panginoon. Amen. At sa oras na to, mabuti ba ang Diyos? Mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya naman, batiin natin, uwi ka tayo, batiin natin ang ating mga kapatid. Sabihin mo, mabuti ang Panginoon sa iyo, kay buti ng Diyos sa ating lahat. Amen! Hallelujah! Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Yan, turo mo yung sarili mo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos. Turo mo yung mga kapatid mo. Amen. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. At ipalakpak ang buwan at ating ikaw ay sabayan parang intang at sumayaw sila. Iba'y nakakapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. At ipalakpak ang ating ikaw ay, at ating ikaw ay sabayan, sabayan ng itang at sumayaw sila. Iba'y nakakapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa at kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. At kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Amen! Hallelujah! Come on, church! At magpakailanman, Lord, kami magpupuri sa iyo. Amen! Palakpak natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Dahil deserve niya ang mataas na papuri. Hey! Hallelujah! Thank you, Lord. Let's sing. Papuri pa samba, tanging sa'yo lamang. Diyos ang makapangyarihan,
i-share tong verse na to. Sabi dito, iniligtas tayo ng Panginoon, hindi dahil sa mabubuti nating gawa, kundi dahil sa kanyang habag. Iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas na muling nagbigay buhay at ng pagbabago sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya lumapit tayo sa Panginoon nang may tapang sa trono ng biyaya upang matanggap natin yung awa ng Panginoon. At sa oras na ito, bibigay natin sa Panginoon yung pasasalamat na meron tayo na sa kabila ng nagagawa natin sa Lord, sukdulan pa rin yung biyaya ng Lord sa atin. In times of, minsan tinatamad tayo, in times na parang, dahil sa dami ng problema natin, parang ayoko na lang mag-church. Magpapalit na lang ako sa church kasi wala akong sa mood. Pero hindi ganun ang Lord. Hindi moody si Lord, hindi katulad natin. Sukdulan ng biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kahit na ang dami nating kasalanan, hindi niya yung tinitingnan. Kaya samahan niyo po ako na umawit sa Panginoon. Papurihan natin ang ating Panginoon. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Sabihin mo, habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kaya tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan pinapahirapan ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sumulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Walang salang panunubos at umak ng parusa nararapat sa akin. Ano nga ba sa tulad ko'y gawad ng iyong hiran at ako'y patawarin? Iyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kaya. Iyakap mo, Panginoon. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan
Come on, church. Taas natin ang ating tinig sa Panginoon. Lahat ay aawit sa Panginoon. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di ba? Minsan pa, pwede bang awitan natin ang ating Panginoon? Yung nag-uumapaw sa lakas. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Minsan pa, puro boses lang. Ang lahat ay aawit sa Panginoon. Even instrumentalist. Sige, purihin mo yung Panginoon. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantay. Kadakilaan mo, Panginoon. Kadakilaan mo'y di mapamataan. Malakas na kadakilaan. Kadakilaan mo'y di mapapantay. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo'y di mapapantay. So God, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos amang nasa langit, salamat po sa presensya mo. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang biyaya at habag mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng aming mga ginagawa na iyong ginaguide, O God. Salamat, Lord, sa iyong mga anak na laging nagtitipon sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw ang aming laging pinasasalamatan at pinagkakatiwalaan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Sabi mo sa iyong salita, lahat ng napapagalang lubha, lumapit lamang sa iyo at kami iyong papapahingahin. Salamat, Panginoon, tunay nga na lagi ka nga andyan para sa amin. Lagi mo kaming niyayakap. Lagi mo kaming binibigyan ng mga salita mong punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng pag-ibig, Panginoon. Salamat, Panginoon, na sa oras na ito. Punuin mo ng iyong kapangyarihan ang lugaring ito. Punuin mo ng karunungan ang lahat ng mananampalatayang naririto. Lahat ng aming mga ginagawa ay para sa iyo, Panginoon. Dakila ka nga, O God, Panginoon. Salamat sa walang hanggang biyaya. Pasasalamat, Panginoon, mula ng pagharian mo ang aming mga buhay. Kami bago na, Panginoon. Patuloy na binabago. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa buhay na ito. Lagi mo kaming binibigyan ng pag-asa, Panginoon. Panginoon, alisin mo kami sa mundong hindi nararapat para sa amin. Bagko sa presensya mo lagi nakatuon ang aming mga puso't isipan. Salamat sa mga kaluluwa, Panginoon, na iyong bibigyan pa ng kalakasan. Salamat, Panginoon, sa tapang na magbigay, magpahayag ng iyong salita.
lalo na sa iyong lingkod, Panginoon, na iyong ginagamit. Salamat sa iyong mga manggagawa, Panginoon. Bibigyan mo lalo ng karunungan. Bibigyan mo lalo ng kapangyarihan, Panginoon. Ipapasa mo ang iyong kabanalan. Salamat, Panginoon, na maging, sabi mo, Panginoon, kami kamukha mo, Panginoon. Pagkamukha mo kami, Panginoon, lahat ng iyong mga ginagawa ay aming sinusunod, Panginoon. Aming susundin, O God. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang gawain nito. Ang kagalakan ay mapasa amin mula sa iyo, Panginoon. Basbasan mo ng iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon. Salamat, Lord. Ikaw ang aming buhay, Panginoon. Una sa lahat, Panginoon. Sabi mo, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto us. Salamat, Lord. Salamat. Purihin ka sa katapatan mo. Purihin ka sa kapangyarihan mo. Purihin ka sa dakila mong pag-ibig. Purihin ka sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat sa pag-asa. Salamat, Lord. Ito ang aming dalangin sa matamis at walang kapantay na pangalan ni Jesus. Amen! Manatili po tayo nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. 2 Chronica 20, verse 1 to 30. Dumating ang panahon na nilusob ng Moabita, Amonita, at ilang Meonita si Jehoshaphat. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hasason Tamar, na tinatawag ding En-Gedi. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Uda. Nagtipon-tipon ang buong Uda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Huda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan kahit walang maaaring lumaban sa iyo. O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupaing ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Dito nga sila tumira at tinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin, sabi nila. Kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o tagutom, harap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Ngayon sinalakay kami ng mga kawal mula sa Amon, Moab at kaburulan ng Edom, mga lugar na hindi ninyo pinahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto. Kaya sila hindi nawasak. Ngayon ito po ang iginanti nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupaing ito na ipinamana nyo sa amin. Ikaw po ang Diyos namin. Parusahan ninyo sila, hindi namin kayang labanan ang ganitong karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Samantala, lahat ng kalalakihan ng Huda, kasama ang kanilang mga asawa at anak, ay dumulog kay Yahweh. Ang spiritual ni Yahweh ay lumukob kay Jahaziel na anak ni Zacarias. Apo siya ni Benayas na anak ni Jeiel, na apo naman ni Matanias, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat at kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa
maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa sis. Makakasagupa ninyo sila sa may dulo ng libis sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangan lumaban, manatili na lang lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Si Jehoshaphat at ang buong Huda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah. At sa napakalakas na tinig ay magpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilan ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo, mga taga-Huda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh. Dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan, iniligay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit, purihin si Yahweh pag ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito, sila ang nagkagulo. Ang sinalakay ng mga Amonita at Moabita ay ang mga kasama nilang taga-Edom at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos sila ang nagpatayan. Umakyat ang mga taga-Huda sa tore na nasa disyerto at nagmamanman sa mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas, lahat ay patay na nakaandusay sa lupa. Napakaraming nasamsam ni Jehoshaphat at kanyang mga kasama. Halos hindi nila nadala ang nasamsam nilang kawan, mga kagamitan, damit, at maraming mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakot, ngunit sa sobrang dami ay hindi nila nakuwang lahat. Nang ika-4 na araw, nagtipon-tipon sila sa isang libis at nagpuri kay Yahweh. Kaya simula nooy, tinawag na libis ng Beraka ang lugar na iyon. Sa pangunguna ni Jehoshaphat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Huda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na pinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Pagdating nila sa Jerusalem ay tumuloy sila sa templo kasabay ng tugtog ng mga alpa, lira at trompeta. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansa ay natatakot nang malaman nila kung paano tinalo ni Yahweh ang mga kaaway ng Israel. Naging tahimik ang buong masakupan ni Jehoshaphat at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. Maraming salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Pwede bang mas malakas na palakpak para sa Panginoon? Yon. So, pakisabi sa nasa kaliwa at nasa kanan, magandang umaga, kapatid. Alright. Gaano kaganda ang iyong umaga? Ha? Maganda ba? Alright. So, praise the Lord. We are so glad that the Lord has given us an opportunity para po makasamba. And also for those who are tuning in online, thank you so much sa inyong mga oras, sa inyong pakikisabay sa pananambahan. Ito po ay napakahalaga. No, kung tutuusin sa mga kaliwat kanan na naririnig na mga balita, na mga pangyayari, mayroon pa kayang mabuting balita? Meron pa po ba? Kapitbahay mo,
may chismis. Tama? Kapitbahay mo, may issue. Sa TV, may issue. Saan pa? Saan pa may issue? Sa trabaho. Tama? May unfinished work. Sa mga nag-aaral, may mga project, may activity, may long quiz, may exam. So sa totoo lang, sa araw-araw, hindi nauubusan ng issue. Sabi mo sa katabi mo, issue yan. Ayan. Kaya, we praise the Lord kasi may mabuting balita. Pakisabi nga, mabuting balita. Yan. So yun yun. Nasa kabila ng lahat, katulad ng mga karanasan nila Jehoshaphat, no, as far as the biblical background and context per se, no, traditionally, this is attributed, yung Second Chronicles po, attributed to Ezra. Ezra na lingkod ng Diyos. After, no, written, etong book ng Ezra, from their exile, no, sa kanilang paglabas, this is a reminder of the Lord's faithfulness. Pakisabi nga, faithfulness of God. At yung kanyang covenant ng Panginoon, pangako ng Panginoon na ginawa niya, ni-fulfill niya sa Israel. Was it good news or very good news? Okay? Sa lahat ng nasa online, mga sir and ma'am, may mabuting balita, may pag-asa. Ang mabuting balita ay nagbibigay ng pag-asa, tama? Ang mga kwento, ang balita na nasa sa TV, nagbibigay sa atin ng palpitation. Tawa? Nagbibigay sa atin ng takot. Na ano na mangyayari? Kanino pa ako maniniwala? Kanina lang. Kami po ay nakikinig ng isang gawain. Mapasundot-sundot. Nababanggit ang nasyonal na yung pamahalaan natin. So naaano ka, talaga lahat ng mga sumusubaybay, no? Lahat ng nakakapakinig ng balita. Maaari kasing itong maghatid ng galit. Tama? Salita. Sabi kasi ng Proverbs, death and life are in the power of our tongues. So when we watch the news, miski naririnig mo lang or kahit sa social media, no? Parang nakaka-create ng takot at galit. Sino aamin? Tama? Yung ating national concern. But we praise the Lord, may mabuting balita ang Panginoon. Sila Jehoshaphat din had an experience of the same. From their exile, no? Ito pong mga amon, ito pong mga gusto na sumakop sa kanila kasi pinangako yon ni Abraham, ipinangako ng Diyos kay Abraham iyon. It is that Jehoshaphat reminded the Lord. Inulit-ulit ni Jehoshaphat. So meron po kapatid, kung may pangako ka na sinabi ng Panginoon na hindi mo pa nare-receive, no, sa panahong ito, pwede mong i-remind, Lord, pangako mo, sinabi mo. Tama? Paano natin malalaman kung may pangako ang Diyos? Una, meron kang personal na relasyon sa Diyos. Tama? May Diyos sa puso mo, baka mamaya, no, walang problema sa dumadalo, walang problema sa nakikinig, ang problema po ay nasa puso. Baka yung katabi mo, sabi, bakit blessed na siya? Bakit ako hindi pa? Diba? Bakit siya meron na nun? So the thing is, meron bang pangako sa iyo ang Diyos? Meron kang Diyos sa puso? Sabi, meron naman po. Nagbabasa ng Biblia? Ayun lang. Tama? Sinabi, tinanggap si Kristo, pero kasi busy ako maghapon eh. So nakakahiyang sambitin, 24 hours busy ka. Pero kapag nakita ang iyong social media, ang dami mong post. Busy ka nga. Wala kang oras magbasa ng Biblia.
walang oras para manalangin. O how are we going to receive the breakthrough? Such Jehoshaphat and people of God received. Father, in the name of Jesus right now, we are so thankful na meron kang magandang kalooban, na ang iyong salita ay nagbibigay ng pag-asa, ng kalakasan, at ng kapayapaan. O Diyos, lumalapit po kami, nagpapakumbaba po kami, humihingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa mga panahon, O Diyos, na kami po ay nagkulang sa pananalangin, sa pag-meditate ng iyong mga salita. Ama, patawarin mo kami sa mga paulit-ulit na kasalanan, paulit-ulit na pagkakamali. We believe that you are a sovereign God. We believe that you are our Jehovah Rapha, our healer. Come and heal us. Hilumin mo, O Diyos, anumang sakit ng kalooban mayroon ang bawat isa. Hilumin, O Diyos, at pagalingin ang anumang karamdaman, maging karamdaman ng aming bayan, O Diyos. We stand in the gap. Ama, patawarin niyo po ang aming bayan. Patawarin mo kami sa mga pagkakanya-kanya. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga bagay na nakakahadlang sa aming paglago. Maging sa aming breakthrough, personal victory. Lord, hindi kami makamove. Nakakaligtaan namin ang pinakamahalagang bagay. Ang Matthew 6:33. Nakukonsum kami ng mga pagod. Nakukonsum kami ng kaabalahan. Nakukonsum kami, O Diyos, ng mayroon sa social media. Nagkukulang kami sa mga bagay na espiritual. Patawarin mo po ang iyong iglesia. Patawarin niyo po ang inyong bayan. Patawarin mo kami, O Diyos. Hatayaan mo. Makita namin kung anong ginawa ng iyong bayan sa pamumuno ni Jehoshaphat. Lord, we declare in the name of Jesus, magampanan din po namin. Magawa din po namin. Lord, we thank you for those who are tuning in online. Lord, bless them. We declare your mighty healing to come upon to those who are sick in the name of Jesus. Lord, sabi mo sa iyong salita, by your stripes we are healed right now. We claim it that we receive the healing. We claim and we receive forgiveness in the name of Jesus. Salamat po, O Diyos, at hayaan mo sa pakikinig namin ng iyong mga salita. We declared spiritual senses to be opened. Thank you, Lord, for the opening of the heart. Thank you, Lord, that you will give us, Lord, divine preparation. Lord, sa madaming ginagawa mo sa aming buhay. And so likewise, meron ding paghahadlang ng kaaway. Sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, lahat ng gawa ng kaaway, sa puso, sa isip, maging sa physical realm, we rebuke it in the name of Jesus. There will be no schemes of the enemy that will hinder the breakthrough of your people in the name of Jesus. Sakarabashandarababa. We go against Satan's scheme. We rebuke you in the name of Jesus. Lahat ng pandaraya, lahat ng kasinungalingan, lahat ng panghihina, lahat even yung pressure, anxiety, depression, sicknesses, we bind it in the name of Jesus. Lord, we declare that as we stand in your presence, we are forgiven, we are refreshed, and we receive breakthrough in the name of Jesus.
Salamat, Lord, even in personal. Lord, our personal life, aming kinukomit sa iyo. Let your will be done. Salamat po na meron kang magandang gagawin. Naniniwala po kami dahil sabi mo sa iyong salita, He who began a good work in you will be able to complete it. Thank you so much. Ikaw yung nagpasimula ng aming pananampalataya. Ikaw yung nagsimula ng pag-ibig sa amin. Ikaw ang nagsimula ng pagbabagong buhay po namin, Panginoon. At tutulungan mo kami, Ama, na maituon namin ang aming mga paningin sa inyo. Hindi sa anumang bagay, hindi sa anumang sirkumstansya, because we believe that you have control over all things. We thank you, Lord. Be glorified. Gamitin po lamang ninyo ang iyong abang lingkod. Maluwalhati ka at ang iyong mga salita ay magbibigay ng pangunawa at pag-asa sa puso ng bawat isa. Purihin po kayo. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede bang malakas na amen sa Panginoon? Alright. Now, in chapter 20 of Chronicles, 2 Chronicles, yung coalition, yung pagsasama-sama ng mga Moabites, Ammonites, according to the study, no, and Meunites, no, gusto nilang ma-invade ang Judah. Ayan, andito meron tayong Kuya Judah. This is an army that threatens and overwhelms Jehoshaphat and his people. Diba? So ito yung mga tao na, oy, bangano lang kayo, tipaklong lang kayo, oy, kayang-kaya namin kayo. Meron bang senaryo sa iyo yan? Meron bang pagkakataon na may pangyayari na pwedeng makapagpahina ng iyong pananampalataya o ng iyong puso? No, tingnan natin, ano yung naging respond nila Jehoshaphat dito po sa mga gusto na sumira ng kanilang pananampalataya. So tingnan natin na may mga pagkakataon, hindi natin namamalayan, humihina na pala yung pananampalataya kasi may narinig ka. Ito po talaga, no, ang topic namin ngayong week, drugs and alcohol substance. So yung mga estudyante namin, naggeganyanan sila. Umamin ka na. Sinabi ko din that the vape is thrice ang effect sa mga sigarilyo. So sabi namin, yung drugs, yung alcohol, at saka yung tobacco o yung cigarette, pag pinag-isa mo sa isang salita, ang tawag doon ay bisyo. Sabi ng mga sabi nila, yung vape po, ano lang po yun, ano lang daw nila, pampapogi. Sabi ko, sige, papogi ka ngayon, 2 to 3 years, either ikay nasa ospital o nasa lapida ka na. Kwento ka na lang. Tapos right after ng mga klase, may mga umaamin. May mga nagsusuko ng kanilang Ma'am, anong gagawin ko dito? Sabi ko, pag binigay mo ba sa akin yan, piling mo, hihititin ko yan. So we were able to minister. So even in the midst of uncertainties, even in the midst ng mga bagay na parang sa tingin mo ay parang hindi ko na kaya, sabi mo sa katabi mo, kapatid, sa pagharap natin sa Panginoon, may biyaya. Anak, next slide. Nagsasariling buhay yung aking laptop. Okay, what is Ayan, yung topic po natin today is Jehoshaphat's breakthrough, a testament of victory. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, kapatid, excited ako sa iyong breakthrough. No, kailangan nakaka-breakthrough. Nakakapang ilang linggo na tayo? Pangatlong linggo, tama? Preparation of our victory. Preparation of our breakthrough. What are we going to do? Sabi doon, kailangan may preparation or may unity, dapat may expectation. So let's take a look at what is breakthrough.
Sige, anak ko. It is when heaven touches earth to accomplish what human effort alone cannot do. Wala pala tayong effort. Kaya pala nung sinabi ni Pablo, no, wala tayong kayang ipagmalaki sa Panginoon. Would you like to agree? Wala tayong kayang ipagmalaki. Tama? Buti na lang. Biyaya ng Lord. Biyaya ng Lord, sabihin mo sa katabi mo, ang magtatawid sa atin. Now, a breakthrough is when God intervenes. Parang kabila yata yun, anak. Kindly, no. Another. Yan, thank you po. A breakthrough is when God intervenes powerfully to remove obstacles, deliver His people, or open a new path for His purposes. Kasi nung lulusubin na sila, nung nabalitaan ni Jehoshaphat, sabi niya, end of the world na kaya? Lord, parating ka na ba talaga? 2 weeks ago, tinanong ko yan sa Lord, nung nagkaroon po ng problema sa, una po sa Jakarta, Indonesia, and then to be followed by Nepal. So, napag-anuhan din namin kahapon ng mga ka-PNP. Bakit? Di ba yun ang sinabi? Ano yung signs ng pagdating ni Kristo? Wars and rumor of wars. Hanggang ngayon, hindi pa matapos ang Israel. May bago na silang, dinadali sila, no? Pero it is in the Bible, walang pwedeng makagupo sa Israel. Tama? Tignan natin. Yung hindi kaya ng tao, kayang-kaya ng Diyos. That is breakthrough. Yung wala kang ginawa, wala kang effort, o yung iba, ginawa mo yung effort mo, sabi ni Barry Manilow, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Wow. At least may effort. Tama? Tama ba yung lyrics, Kuya Rico? Mamaya mali pala yung lyrics ko. Okay? So, yung hindi kaya ng tao, kayang-kaya ng Diyos. When the heaven touches the earth, magugulat ka. Yung hindi mo kaya, yung wala kang ginawa, o baka nga, may ginawa, dangan lang, hindi nga lang, kulang nga lang. Sabi ko meron naman akong ginawa. Meron kasi kaming sinabihan, kapatid, pag hindi mo kaya, kaya ni Lord. Ang sagot pa naman sa akin, may ginawa naman ako. Sabi nung isang, sinisharean po namin yun. Sabi ng isang pilosopo na Kristiyano, kasi may ginawa ka, kaya ayan, hindi gumawa si Lord. Ayun po, natiso. Hindi. Joke lang. Ayan, pinagpala sila. Ayan, thank you po sa pagbabalik. It is the moment when His power and His presence brings, pwede po ba nating ibsigaw kung ano po yung dala ng gawa ng Panginoon? Number 1? Ay, sabi ko po isigaw. 1, 2, 3? Victorious na po kayo niyan. 1, 2, 3, it brings victory, provision, transformation that could not achieve by human strength alone. Hindi natin kaya. Yung ang bumait, hindi natin kaya, di ba? Bait-baitan pwede. Sisi sabi, gusto kong bumait pero di ko magawa. Pwede, di ba, pag nanliligaw, napaka-classic na itong kwento na to kasi kinukwento yan ng mga kuya ko. Sabi niya, alam mo, Loons, nung nililigawan ko si Ate Helen mo, talagang pag nagpa-plancha ako ng mga nila, yung kuya lingkod ko, nanliligaw kay Ate Angie, napaka-supportive po namin, pinaplancha, nilalaban namin yung mga pang-date nila, ayun. Sabi yun, nung nililigawan ko yan, sabi, talaga naman. At hanggang ngayon, ganun talaga ang aming mga hipag na pagkebabait nila. Di ba, no? Kapag nililigawan, naku, hindi, ano yan? Anong tawag dyan? May ano kami dyan, dyan na ba si Paula? Ay, si Karen. Anong tawag natin doon, yung napakahinhin? Ayun, yung tawag yan. Hindi makalugong talaga naman. Pagkatatawid na. Ba't lumiliit ang hakbang, no?
pag kayong naglalakad magsing-irog, parang eto lang tsaka SM, aabot ka ng 30 minutes yung gano'n. Tapos makaalalay. Parang ultimo lang nga, papatayin, patak. Pero pagka ano na, hindi na, no, yung asawa na, iba na. Bilisan mo, bagal mo maglakad. Diba? Tumatawa si Kat. Kaya mga kakwentuhan po namin nung araw kasi bata pa kami, nung mga naglalaro pa kami sa salvation. Diba? So, talagang hindi makabasag pinggan. So, ganun ba yun? Ano ang gagawin? Kapatid, yung tipong walang-wala ka na. Magugulat ka. Sabi, when heaven touches the earth. Gusto mo yun? Yung akala mo, wala ng pag-asa. Nagugulat ka. Si Lord may provision. Yung tipong, pagbukas mo ng wallet mo, sino si Bente? Si Manuel Quezon. Okay. Akala ko mali lang yung dinig ko. So, sino yung nasa 20 pesos? Si Manuel Quezon, no? Yung meron kang bibilhin, tapos siya na lang yung sabi ni Manuel Quezon, utang na loob. Itira mo na ako. Walang-wala na. Diba? Yung tipong, kasi sino dito yung yung nandun ka sa, yung nakaabot sa, wag daw dapat walang-walang laman yung putaka. Sino nakaabot niyan? Hindi po, yung nanay ko tsaka yung tatay ko tsaka lola ko, ganun yun. Wag ka daw walang laman yung wallet. Wag mong pababayaan. Yon. Wag mong pababayaan na ang wallet mo ay walang laman. Sino umabot ng ganyang kwento? Ayan, thank you Ate Annie, thank you Ninong Net, thank you si Pa-CEO, ay thank you Mami Divine. Kasi po mga kabataan yung nandito. Oh, ganun yung mga lol. Sabi niya, magkano laman ng pera mo? Nanay ko, anak, magkano laman ng pera mo? Nay, 50 pesos na. Kunyari, yung nag-aaral po kami sa Maynila. Dagdagan mo agad. No. Tapos sasabihin ng kuya ko, Luns, may pamasahe ka na. Siyempre, konting lukot-lukutan muna ako. No. Di ba? Yun yun, no? Pero, magugulat ka sa Panginoon. Alam mo, si Manuel Quezon, lungkot na. Bakit basa yung wallet ko? Si Manuel Quezon, naiyak na pala. Kailan mo ba ako bibigyan ng kasama? Ba't lagi ako yung naiiwan? Pag merong 3 ulo, yun agad yung ginagamit. Bakit ako hindi mo ako ginagamit? Pamasahe, diba 13 pesos? Oh, sabi niya, di, maglalakad ako, wag kong gagasusin. Pinipreserve masyado. Kapatid, sa panahon ng breakthrough, hindi mauubusan ang laman ng iyong pitaka. Hindi mauubusan ng laman ang iyong bigasan. Ay, marami kayong bigas. Kami na lang. Han, magkakabigas. Parang kaban-kaban yung bigas niya, no? Kami lang yata yung apektado. Hindi ka mauubusan ng supply. Bakit? God is our provision. Let's take a look at the things that Jehoshaphat and his people did. Sabi ng verse 15, sige anak ko, pasensya na, ayaw niyang kumilos. He said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah, nagkaroon sila ng pagpupulong, and Jerusalem. Now, this is what the Lord says to you. Meron po sa kabila po ng kaguluhan, si Lord nagsisend ng prophet. Si Lord nagsisend ng mabuting balita. Huwag masyadong ine-entertain, huwag masyadong pinagbubulay-bulay.
ang mga pangyayari na sa tingin po natin makakapagpalugmok ng ating puso. Hanggang ngayon, sinasabi, may nagtanong sa akin, paano kung totoo? Diba, kunwari, ito po yung what is happening national. Sabi ko, I stand in truth. I believe in truth. I believe that the Lord will expose. Kung ine-expose niya, tinuturuan niya tayo ng mga churches na manalangin, the Lord will prevail. Yung kalooban pa rin ni Lord. Kaya nagpadala siya. Sabi niya, do not be afraid or discouraged. Sabi niya ganon. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Because of this vast army, vast is ibig sabihin marami, hindi tatlo. For the battle is not yours, it's God's. Sabi niya, balikan ko lang po yung 14 para malaman niyo kung sino yung nagsabi. Ang Espiritu ni Yahweh ay tumakbo, ay lumukob kay Jahaziel, na anak ni Zacarias, apo ni Benayas, na anak ni Jeiel, na apo naman ni Mattanias, isa siya sa mga Libitang anak ni Asaph. So, si Jahaziel na lingkod ng Panginoon, ipinadala ng Diyos kay Jehoshaphat at sa kanyang tao at sinabing, huwag kang, sige, sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Diba? Baka mabahala. Titignan natin. Alam niyo po, sinabi sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. All you have to do is to be, anong sabi? Exodus 14:14, the Lord will fight for you. All you have to do is to be quiet. Gawa ka ng gawa ng mga gusto mo. Hindi mo na naririnig yung tinig ng Lord. Kaya naman tayo pinapatahimik ng Diyos, mga kapatid, that we may be able to discern what is right. That we may be able to scrutinize things godly way. Kasi kapag sinakyan mo yun, sasabihin mo, sumama tayo sa rally. Tinanong ko yung mga ka-PNP kahapon, Sir, paano pag pinapunta kayo doon? Sabi niya, ma'am, ano kami? Guarded kami dyan. Off guard kami. Bawal. Pero yung mga seniors pwede. Pero walang order kasi meron silang meeting today. Kapatid, baka naman wala nag-iimbita sa'yo, may inimbitahan mo sarili mo, ha? Okay? Kapatid, the battle is not yours. It's God's. So if it is God, let Him be the host of the troop. So what happened? How does, anak, please, next slide. How does Jehoshaphat receive his breakthrough? So kung sa kalagitnaan ng kaguluhan, may breakthrough. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, sa kalagitnaan ng kaguluhan, gumagawa ang Diyos. Number 1, Jehoshaphat prayed. Wow, next slide please. Sorry Alarmed? Wow, pakisabi nga sa katabi mo, alarmed? Alarm clock? Yung nakadalawang set na, hindi ka pa rin nagigising. May kaibigan kami Sabi niya, hindi kasi tumunog yung alarm clock. Sabi ng kasama, pagod na yung alarm clock sa'yo. Hindi ka lang talaga bumabangon. Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. Kasi ang sabi sa kanya, Sir, parating na po ang grupo nila Amon. Lilipulin daw tayo. Ikaw ba naman, ikaw yung leader, ano kayang matataranta ka ba? Saan daw natataranta yung mga husband and wife?
Kasi sa mga singles, meron din naman silang Judith. Pero hindi masyado. Pero sa mga husband and wife, lalo na sa ng mga nagpapaaral, pag panahon na malapit na ang June, anong iisipin? Si anak, Tay, saan mo ako bibili ng gamit? Nas. Tawa? Tay, bibili mo ba ako ng new uniform? Wow! Di ba? Ayun kaya yung makakapagpataranta, tapos dadating na ang water bill, Meralco bill, house bill, ano pa mga dumadating? No, telephone, wala ka ng load, ano pa, wifi, ano pa mga kinakatakutan na ano? Lonely. I'm Mr. Lonely. Mga loan dito, mga taga-London, loan doon, loan dito. So ano yung immediate response ni Jehoshaphat? He calls a prayer and fasting event. Hindi sila mga nataranta. Next slide please. Hindi siya yung nagsabing, okay, let it be, dito na tayo mamatay. Hindi. Nag-inquire si Jehoshaphat. Bakit? Imagine lumakas ang loob ni Jehoshaphat kasi may lingkod ng Diyos na ipinadala. Mga kapatid, sa panahon ng mga hindi ka nais-nais na bagay, ang hanapin po natin ay mananampalataya. Tawag mo si paring Eddie, dali mag-iinuman tayo, bilisan mo. Nagtawag ng katropa pero para sa inuman. Kapatid, tayo po'y sumandali na mag-iisip, mananalangin, Lord, ano yung itinuturo mo sa amin? Our God will not judge them. For we have the power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do. Sabi ni Jehoshaphat, but our eyes are on you. Lord, ang dami nito. Vast. Hindi po lamang yung mga 50. Hindi mo siya kayang bilangin. Kapatid, yung tipong sunod-sunod yung mga problema, Lord, anong gagawin ko? Can we still say, mahal ko? No. Anong pangalan niya? Rusty. Eto lang. Sabi niya, Lord, hindi, Russell, sorry mahal ko. Lord, hindi ko alam gagawin ko. Pero isa lang gusto kong sabihin. Ang paningin ko po ay nasa iyo. Sabi ng Biblia, fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. He is the Alpha and the Omega. Walang ibang titignan. Pwedeng tignan sa kabila ng mga circumstances kung hindi si Jesus. Bakit? Pag tumingin ka sa kaliwa mo, masasaktan ka. Pag tumingin ka sa kanan mo, matitisod ka. Tapos titignan mo yung sarili mo sa salamin, maaasar ka. Ano? Kapatid, let's focus our eyes on Jesus. Next slide, mahal, please. Anong pwedeng gawin? Pwedeng pakibasa po. When? Why panic when we can pray? Sabi ng isa, why pray where we can panic? Sino dito yung aamin na may mga pagkakataon, mas mabilis siyang mag-react kaysa mag-response? Yung mas mabilis magsalita kaysa yung kasi di ba alam natin yung pagkakaiba. Pag sinabing response, nag-iisip ka pa ng pwedeng sabihin kasi teka lang, baka masaktan ko si Juan de la Cruz pag binanggit ko tong salitang to. May ganun ka pa. Pero yung pag-reaction, kapag may narinig ka na, ayan na. Ha? Lulusubin tayo. Mga kapatid, dali, tanggalin na.
maniningil, dali, matulog na tayong lahat. Sabi ng anak, Nay, hindi kami inaantok. Hindi, inaantok ka, di ba? Inaantok ka, matulog na tayo. Tanghaling tapat. Sabi ng anak mong isa, Nay, hindi pa tayo nakain. Hindi, inaantok ka, matulog tayo. Tama? So kapag ka may alarm na, pag meron ng mga overwhelming na mga pangyayari, please sit for a while. Think before you click. Tama? Alam na ng buong mundo na may problema ka, pero yung kasama mo sa bahay, hindi nila alam. Kasi hindi ka nagsasalita. Panay lang mukmok, panay mukmok. Nakita mo na lang, wala na, sira na yung buhay. Second, thank you, anak. Jehoshaphat prepared. So number 1, anong ginawa niya? He prayed. Second, he prepared. Anong klaseng preparation ang ginawa nila? Sabi po, sige anak, eto na, 14 and 15. Nung nagpadala ang Panginoon, huwag kang mag-alala kapatid. Eto po, uulitin natin. Huwag kang mag-alala kasi ang Diyos nagsasalita. Ang Diyos may pangungusap. Maaari ang Panginoon magpadala ng kanyang lingkod, ng mga mananampalataya. Maaari ang Diyos sa Biblia, magbukas ka ng Biblia, magbasa ka, magsasalita ang Panginoon. Pwede naman audible voice. Pwede naman impression, discernment. That you may be able to know, teka lang. Parang ganito nga yung gawa na ka. Lalo yung deception, no? Hindi natin alam. Baka mamaya, patol na tayo ng patol sa social media. Patol na tayo ng patol sa mga nakikita natin sa social media. Nagsisend ka pa, ano? Ano ka, hello? Pumapatol talaga na, wag na. Pero sa Lord, never ka pang nanalangin. Now, let's take a look at yung preparation nila. Habang sila'y nag-uusap, sabi na verse 21, next slide please, anak. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness. O, imagine yung preparation niya, it's divine. As they went out at the head of the army, saying, ang nung sasabihin nila, give thanks to the Lord for His love endures forever. So sa panahon na may problema, ang sasabihin mo, give thanks to the Lord for His love endures forever. May kailangan kang bayaran. Give thanks to the Lord for His love endures forever. Sa lahat ng pangangailangan, miski sa pagkakamali. Minsan nagkamali na, tinatayuan pa rin. Nagtatanong ako sa Lord, paulit-ulit. Sabi ko, Lord, ba't hindi nawawala yung word na compromise? Si ate kami, nag-share siya nung Thursday. Matthew 6:33. That strikes our heart. Why? Yun yung pinaka-goal natin. Hindi po masamang may pamilya, may business, may trabaho, may karir. Alam niyo po ang masakit? Etong 4 na ito, more than yung halaga mo kaysa sa relasyon mo sa Diyos. Family is ministry. Job is ministry. No? Gamitin ka ni Lord doon. Tinatanong nga ako ni Kuya Dakihan, hanggang kailan ka magtuturo? Sabi ko, hanggat gusto ng Lord. Simula Monday, ang lakas na ulan, no? Monday hanggang Thursday. Ang lungkot po meron akong banal na kalungkutan. Ayan. Tapos, yung mga kasama namin, nagpunta ng HR. Pagbalik, mga tuwang-tuwa sila. Pag nasa dulo po kasi yung aking pwesto na wala na sa gilid, kasi nga may sariling buhay. Sabi ng isa, Egbert, dali ka nga, dali na. Love na love ko tong bata. Sabi niya, ang tangkad mo. Parang hindi ka pwede si pastor. Ayan, nakaupo. Sabi niya, talaga, nanay ko to sabi ng isa.
Tapos kanya-kanya sila napunta. Thank you, mahal ko. Kasi nakaupo ako sa aking, nagtuturo. Hindi po ako masyado nagsasalita. Kasi meron akong inaano sa Lord. Sabi ko, bakit ang nangyari sa inyo? We receive yung aming evaluation. Usually, kinukwento ko lang to sa kuya ko tsaka sa ate. But for the glory of God, at sa panahon ng breakthrough ginawa ng Lord, nakalagay po dun sa aming performance, outstanding. Sabi ng din namin, alam mo, kasi pangatlong na na po namin siya din. Sabi niya, ang tahimik mo lang, pero you are making something. You are doing something. Napaiyak ako kasi parang, ay, salamat po. Sabi nila, ano po yan? Consistent. Dalawa na magkasama, magkasunod na SEM. Yung letter na outstanding, na merong grade. Yumuko ako, sabi ko, Lord, thank you. Wala ka man pwedeng sabihin. Kapatid, may ginagawa ang Diyos. Minsan akala mo talong-talo ka na. Kaya ano ginagawa mo? Saan ka abala? Tama? Tigilan na natin yung pagko-compromise. May binanggit si Ate Camille, complacent. Sabi ko, Lord, yun yung word na hinahanap ko. Baka hanggang ngayon, okay na lang, mediocre pa din. Tama. Ano nga po yung line ng mamahal ko? Yung joyful. Yung chorus, mahala. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Anong mahalaga sa iyo? Tama? Kapatid, anong mahalaga sa iyo? Mahalaga ba sa iyo ang mag-prepare para sa breakthrough mo? Sabi ng Lord, anak, para sa iyo yan. Tapos tinanong ko sila, sabi ko, sino yung mga kasama ko pa? Sabi ng din namin, ikaw lang yung outstanding. Ma'am Lamo, ikaw lang yung outstanding. Pinatawag na ako. Akala ko sa mental ako ipapatawag. Tama. Kapatid, sa oras ng pangangailangan, sa oras ng uncertainties, huwag mong kalilimutan, may ginagawa ang Lord. Ang kailangan mo lang gawin, ideklara mo, give thanks to the Lord. Minsan parang kahit hindi naman ikaw yung direct, sobra yung epekto sa'yo. Lord, anong gagawin namin? Yung kapatid namin, ganito yung nangyayari. Tama? Preparation, thank you, mahal ko. Next slide. Isa pa po. Preparation includes aligning with God's instruction. Kung nagkakamali na, Lord, teka lang, parang nakapagsasalita, nakakapag-isip na ako ng hindi tama. Bakit sila okay, kami hindi? Huwag pahihintulutan ang mga sirkumstansya na magbablock ng kalooban ng Lord. Minsan iniisip mo na lang, okay na, hindi lahat ng dumadalo, ayos. Ang kailangan, ayos talaga yung puso. Hindi tayo for attendance sake. No. Huwag nang ganun. Kailangan totoong may nangyayari. Kung iisipin ba, may himala, totoong may himala. Tama? Ako po, wala. Walang-wala. Ang dami po sa amin magagaling. Pero anong mayroon? Wala. Anong mayroon kay Ate Luna? It's the grace of God. Kami sa sinasabi nga ng mga estudyante na, Ma'am, sabi niyo, pag madami pong nanonood, no? Shout out, sabi ng mga estudyante namin, Ma'am, nagugulat ako. Ma'am, kantahin mo nga yung kinanta mo nung linggo. Huh? Shout out sa mga estudyante ko pong mahal na mga magagaling. Sabi niya ganun, do not miss God's instruction.
Do not miss a step of obedience. Do not miss. Huwag kang magstay dun sa comfort zone mo. Ang nakaka-breakthrough yung lumalakad katulad nila Jehoshaphat. Lumalakad sila nang hindi nagbubulong-bulungan. Sa tayo pupunta? Diyan na naman tayo pupunta. Ano yan? Bibisitahin natin si kapatid. Lagi naman yung binibisita. Wala na bang iba? Mali pa din yung isip. Even when the outcome is unseen. Kaya lumalabas yung pinag-aralan natin last week, Hebrews 11:1. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Kat, pasensya na mabanggit ko. Sabi niya, tita, gusto ko talagang magkaroon ng mahilig tong mag-explore pagdating sa mga trabaho. Sabi niya, gusto ko po talaga. Sabi ko, idil mo. Sabi niya, tita, magsasubmit na po ako. Anak, idil natin sa Lord. Sa lahat ng kabataan, ito lang, iba kasi yung iba-iba sila ng atake. Ito lang yung hindi po mapayag na magtatapos ang taon nang hindi nagpapapray. Siya lang din yung kabataan na hindi pwedeng unang Sunday o unang pagpatak ng taon nang hindi nagpapapray. Ganyan po si Ate Kat. Sabi niya, gusto ko na po. Ngayon, nagtitraining na siya. Doon sa gustong-gusto niya. Sabi ko sa kanya, anak, hindi pa ako nagsasign sa FDS kasi hindi ko pa nakukuha yung sagot ni Lord sa pamamagitan mo. At yung agreement. Kapatid, sino ang accountability prayer mo? Kapag na-miss mo yung na-miss mo yung time ng Panginoon, yung instruction ng Diyos, huwag ka mag-alala, pwede kang bumalik. Parang ganito, na-miss mo yung biyahe. Kasi sa ibang bansa, wala namang ganun, marami sasakyan sa Malaysia. Sabi nila kasi di ko naranasan. Pag na-miss mo daw yung bus, maglalakad ka or maghintay ka ng matagal. Kapatid, kunyari na-miss mo yung instruction ng Lord, balikan mo lang. Ano ba yung complacency? Ano ba yung compromising? Ano ba yung priority? Tama? Yung mga kapulisan kahapon, tuwan-tuwa sila. Umamin sila na ang mga health nila ay kanilang issue. Next slide, please. Trust. Last po, sa ginawa niya, kasi number 4 yung result. Jehoshaphat expects. Wow! Ano una? He prayed. Second, he prepared. And then he expect. Bakit? Sinabi niya. May pinadala ang Diyos. Ibig sabihin, kapatid, pag may word na ng Lord, it's a yes and amen. Tama? Pag may word ang Lord, if it is yes and amen, all you have to do, wow, give thanks to the Lord, our God and King. Diba? His love endures forever. Early in the morning, they left for the desert as they expect. Of Tekoa, as they set out, Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and the people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Wow! Sinasabi na ni Jehoshaphat, lakasan niyo yung loob niyo, kasama natin ang Diyos. Have faith in His prophets, and you will be... Baka iba po yung nakasulat dito, Kuya Russell, sa nakasulat sa akin. You will be... Sino dito gusto sumakses? Naku, yung mga kabataan, talagang pag nakatapos ng research, nakatapos ng project, nakatapos ng exam, anong sinasabi? John Ray? Sumakses! Tama?
Sino gusto sumakses? So, ito gagawin natin. Makikinig sa Lord. Tama? After consulting the people, Jehoshaphat appointed man. Tama? Sino sa atin? No, sa atin po, ang head ng worship team, it's Kuya Leonard. No, as the Lord has given us, ang sasabihin, give thanks to the Lord for His love endures forever. Next slide, mahal, please. True expectation expresses faith. Praising God before the victory is visible. Sino dito talaga ready maka-breakthrough? Ready ka na ang langit ay bumaba? Wow! Ready? O si wala na tayong complacency, wala na tayong compromise, wala na. Tawa? So all we have to do is to come into the Lord, unto the Lord for number 4. The result of the breakthrough. Wow, may resulta pala. May resulta, kapatid, ang pananalangin. May resulta, kapatid, ang preparation. Next slide, please. 22 and 25. As they began to sing and praise, the Lord set ambush. Sabi nga, ambush against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah. And they were, anong meron kang Ammon ngayon? Anong klaseng Moab ka mayroon ngayon? Ano ito? Ito yung mag-i-invade. Ito yung sumisira ng buhay. Ito yung hihina ng pananampalataya. So Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder, and they found among them a great amount of equipment and clothing, and also articles of value, more than they could take away. There was so much plunder, and it took 3 days to collect them. 3 grupo. Kukub-kubin ang Judah, ang Jerusalem. Pero nung nagsimula silang manampalataya, hindi sila nagreklamo, wala silang ginawa kundi nanalangin, nag-fasting, magpuri. Manalangin, mag-fasting, magpuri. Ulitin natin. Then, hindi nila kinaya lahat ng nakuha nila. Bumalik talagang, kaya nga, babayaran talaga tayo ng higit ng kaaway. Talagang naniniwala ako, kapatid, sa pangalan ni Jesus, lahat ng ninakaw sa atin ng kaaway, magbabayad siya. Lahat ng ninakaw, kahit salvation ng mahal sa buhay, nagdideklara tayo ng salvation in the name of Jesus. Hindi pwedeng tayo ay langit tapos mahal namin sa buhay. Nasaan sila? Tama? Lahat ng ninakaw ng kaaway. Meron talagang pagbabalik ang Panginoon. Susulian, tayo po tayong lahat. Kapatid, ano lang gagawin natin? Manampalataya. Sabi ni Jehoshaphat, Panginoon, ang dami nila, pero sa'yo ko titingin. Anong klaseng amon o circumstances, karamdaman, baka mamaya wala naman tumataliksa sa'yo, wala naman nagpe-persecute sa'yo, pero ikaw meron kang iniisip. Ha? Kapatid, sa panahon ng breakthrough, may magandang gagawin ang Panginoon. Panahon na kaya ng pag-uwi. Kaya nga ito yung panahon, hindi ka na kailangan mag-backslide. Hindi mo kailangan papanghinaan ng pananampalataya. Salamat. Huwag na. Ano yung Ammon, Moab, ng Seir ng buhay mo? Ano ito? Mga sirkumstansya. Parang yung tipong akala mo na wala ng pag-asa. Pero si Lord nagbibigay ng pag-asa.
So ano lang ang ginawa nila Jehoshaphat? Nanalangin. Nag-prepare. And then nag-expect sila. The result? Breakthrough. Breakthrough. Minsan, iniisip natin, baka nga wala ng saysay. Ayoko na lang. Wag. Baka ngihinto. Si Jehoshaphat, inamin niya, Lord, ang dami nito. Lord, sunod-sunod yung bayarin ko. Sunod-sunod yung responsibilidad ko. Pero sa'yo ko titingin. Kaya ba natin sabihin yan sa Lord? Sa pangalan ni Jesus, walang gawa ng kaaway na maaaring maging hadlang sa magandang kinabukasan ng bawat pamilya. Hallelujah. Sa Karabashanda Rababa. Let's declare this one. Ito yung ginawa nila Jehoshaphat. Sila'y nagpuri. Anong ginawa niya? Ang ginawa ng Panginoon, pinaggulo ang mga Amon, ang mga Moab. Sila yung naglaban. Ano lang ginawa ng mga anak ng Diyos? Nagpuri, nanalangin, at umasa sa Panginoon. Hallelujah. Sa Karabashanda Rababa. Goroboshonda Rababa. Come on, let our faith arise this time. Rokoyoro Shanda Rababa. Father, we declare right now, let our faith arise. Let our faith arise. Say, I pray into this Spirit of God, you're here, you have all authority. I pray over my heart and mind. I am healed by your stripes, your blood declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray, calling all the power of heaven, I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. I draw permanent, draw life. Yes, the enemy has no rights to come. Come on, let's declare it. Sakarababababa. Not give up the devil. But still my destiny in the mighty name of Jesus. Come on. I pray, calling all the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Say I know. Say, must go. Every key to every victory. Say I hold. In the mighty name of Jesus. Let's declare this one. We will say, Lord, we will not fear. Pakisabi nga, pwede ba pakitaas ang kamay? Pakisabi, I will not fear. When the enemy comes near. Come on, I will not fear. Any Ammon will come in my life. I will not fear. Hallelujah. Start declaring. I will not fear. I will not fear. When the enemy comes near on the doorframe of my life, it's the blood of Jesus Christ. I will not
even sicknesses, not even poverty can hinder the man and the woman of God. Kung sa tingin mo parang ang tagal ng panalangin, tutugon na at tutugon ang Diyos. Ang ginawa nila Jehoshaphat, nilakasan nila yung kanilang loob. Inalay nila yung kanilang puso sa Panginoon. Sabi niya, Lord, sa'yo ko titingin. Meron bang willing tumingin sa Panginoon ngayong araw? Meron bang willing magtiwala sa Diyos ngayong araw? Meron bang magsasabi, Panginoon, hindi ako matatakot? Kasi alam ko, breakthrough is coming. I will not fear, I will not fear, when the enemy comes near. On the doorframe of man, there's the blood of Jesus Christ. Rabababababakaya, ay, 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 ay. I will not fear, I will not fear. Hallelujah, thank you, Lord. Thank you, Jesus. I will not fear. I will not. Father, we declare the blood of Jesus Christ. Woo! Hallelujah. For the blood of I will not fear. There's an angel. There's an army. Woo! I will not fear. I will not fear. When the enemy comes near on the doorstep, let's receive our faith. We declare faith. I will not fear. I will not fear. There's an army of angels here at the blood and fire. Thank you, Lord, for the blood of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of. Come on, shout it out, shout it out. Oh, in the mighty name of Jesus, I know and I believe. Every key to every victory, I hope in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I hope, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the one. Sabasa karababa. Say I know and I believe. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Father, enable us today to stand against the scheme of the enemies. Ano bang klaseng
Ammon, anumang klaseng Moab, o mga sirkumstansya ng buhay, pangangailangan, karamdaman, sakit, kahirapan. Father, this time we stand according to the faith that you are giving upon us. Tulungan mo ang iyong bayan. Hindi kami matatakot, bagkus magiging matapang kami dahil kami po ay dahil ikaw ay aming kasama. Ama, as Jehoshaphat proclaimed that he fixed his eyes on you. Today, Lord, enable us to fix our eyes unto you. Sa iyo kami titingin, sa iyo kami mananangan, sa iyo kami magtitiwala. Hindi namin kailangang matakot dahil ang laban ay sa iyo. Ikaw ang makikipaglaban para sa amin. Ikaw ang nagpapakilala para sa amin. At ikaw ang magpapalaya, magpapala, magpapagaling, naghihimala. Salamat po, O Diyos. Father, we declare your beautiful blessing of faith to each and everyone's heart today. Maging mga kasama namin online, let their faith arise in Jesus' name. And we declare, shall we declare, give thanks to the Lord for His love endures forever. Shall we declare it 7 times? Pwede po, sige po, dilat ka po. Itaas ang iyong mga kamay. This is the declaration of faith. Prophetic gesture that the Lord will give us a beautiful breakthrough. Ang sisigaw natin, give thanks to the Lord for His love endures forever. What happened in the name of Jesus right now, even in the spiritual realm, I call the anointing of Jehoshaphat and his troops. Nang nasa unahan nila ay worship team. Pwede bang palakpakan natin ang worship team ng Living Word? Sa pamumuno ng ating Kuya Leonard, may mga kanya-kanyang pinagdaraanan. Magkakaiba ang aming orientation, but He was able to lead us. May mga kanya-kanyang pinagdaraanan, pero sa iisang purpose, nagsasama-sama. Katulad ng kongregasyong ito. Magkakaiba tayo ng orientation ng pamilyang pinagmulan. But for such a time as this, the Lord has given us unity. Rabakarabababa. Father, in the name of Jesus, Sikarabashandarabababa. Lord, we grab the anointing of Jehoshaphat. What you have done 2,000 years ago, that the group of Ammon, the vast of army of Ammon and Moab, pinagkagulo-gulo mo sila. Walang ginawa ang Israel at Jehoshaphat kung hindi sa iyo ay magtiwala. Nagdeklara ng iyong pag-ibig sa kanila at binigyan mo sila ng katagumpayan. Lord, we will do it today. Sige, kung naniniwala ka that breakthrough is coming on your way, taas ang kamay. We will declare this. Give thanks to the Lord for His love endures forever. Ready? 1. Lahat ng ginawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus, magiging mabuti ang resulta dahil sa Panginoon. This is the year of redemption. Sa panahon ng breakthrough, restoration comes, reconciliation comes, redemption comes. Rakarabashandarababababababa. Korokoyo shandarabababa. Ready? 2 and 1. Give thanks to the Lord for His love endures forever. Give thanks to the Lord for His love endures forever. Give thanks to the Lord for His love endures forever. Give thanks to the Lord for His love endures forever. Give thanks to the Lord for His
His love endures forever. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Woo! We thank you, God. We thank you, God. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. Hey, for He is above all kings. His love endures forever. Sing praise, hey, sing praise with a mighty hand, with a mighty hand and outstretched arms. His love endures forever. For He will do is above all things. His love endures forever. Say, sing praise, sing praise, sing praise, praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, come on. Forever God is faithful. Hey. Forever God is with us. Forever. Once again, Father, as we come to you, anong ginawa nila? Nagmarsya. Anong nasa unahan? Mga worship team. Okay, ang hindi nakahawak ng mic, Karen, Regine, sige, dito kayo sa unahan na. We will do a prophetic gesture. Ate Kat, ayan. Okay po yung mga ano. Tapos, ayun yung singers, ha. Susundan nila kayo. Kat, susundan ka nila. Okay, dancers, dito kayo sa likod. Ayan, sa likod kayo. Sa likod nila. Yan, 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 yan. Yan. Sasayaw kasi kayo, gagayahin nila kayo. Okay? So sila yung nasa unahan. Gagayahin natin sila. Okay, forever! Forever God is with. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Come on! Forever! Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Come on, say forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Come on, forever. Forever God is Lord. Forever God is with us. Forever and ever. Forever you are. Come on, let's worship Him. Let's sing praise. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Woo! Thank you, God. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Woo! Thank you so much. Thank you. Kapatid, sa oras na dumating ang anumang klaseng pagsubok, anumang mga Moab, anumang mga Amon, o hamon ng buhay, all we have to do is to declare the word of God. Gustong-gusto na ng Lord ang breakthrough. Gustong-gusto na ni Lord ang pamilya ng Living Word maka-breakthrough.
Father, together we are aligning our heart to you. Together, we are aligning our priorities unto you. Come. Tulungan mo kami, O Diyos, ma-identify ang totoong kailangan namin. Ang kailangan namin ay ang presence mo. Hanap kami ng hanap ng kasiyahan sa labas. Sa iyo po pala namin siya matatagpuan. Tulungan mo kami. Hindi kami kailangan maging complacent. Hindi namin kailangan maging mediocre sa ginagawa namin patungkol sa kalooban mo. Salamat po at patuloy mong alalahanin ang pangangailangan ng bawat isa. Ama, even for those who are online, thank you Lord sa kanilang buhay. Patuloy mo silang pagpalain, palakasin, padamahan, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Lord, salamat po sa provisions niyo po sa aming mga pangangailangan. Father, once again, we declare that in all things, we give you thanks for your love endures forever. Thank you, to God be the glory. In Jesus' name, this is our prayer. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Pwede bang mas malakas na palakpak para sa Panginoon? Lahat ng nagtagumpay! Woo! Woo! Sabi mo sa kasama mo, kapatid, magkakasama tayo! Bakit? Sila Jehoshaphat, nung sila'y naglalakad, magkakasama sila. Kahit magkakasama sila, lahat ng nakolekta nila, hindi nila kinaya. Umabot sila ng 3 araw. Kapatid, ma-enjoy natin ang ating mga pagpapala. Sukdo lang hindi na kaya natin, wala na tayong mapaglagyan. Amen? Amen. Please be seated and to God be the glory. For those who are tuning in online, thank you so much once again. We would like to receive a testimony of your breakthrough. This is Living Word to Nasan, signing off. See you next week. God bless.